Minsan papuri natin ang Panginoon. Alam po ninyo yung Buruanga talaga ay sabi natin na ang pagpunta natin doon ay yung soul winning. Yun ang purpose natin. So kaya po hindi kami pumayag na ating brother Pet na hindi kami makahayo. Nung first day po, magkakasama kami ni Sister Corinne. Kaya lang, may ibang tahanan na pinasukan sila, nagkahiwa-hiwalay din po kami. At kami nga po nung unang bahay na hinayuhan namin ay ang nakatandem ko po doon ay yung asawa ng Pastor Celso. At saka si Nika. Kaming tatlo. So sa aming paghayo, sabi ko nga, alam po niyo, sabi ko, Lord, kung saan mo ako daling, kung ano yung ministry ko. Nakalaan naman ako pagpapamerienda. Kasi minsan sa mga humahayo po talaga, wala talaga sila. Iniiwan nila lahat, wala sila talaga. So, kung ano man ang purpose ko, gagawin namin. Kaya lang, alam niyo po ba, wala yatang tindahan sa Buruanga. Madalang po ang tindahan. Kaya sabi ko, naghahiwa-hiwalay po kami. At doon nga, ang mga tao po roon, hindi sila, tanggap sila. Masarap magbahagi ng salita ng Panginoon. Ang una naming nahayuhan ay si Lucy ang pangalan po, Lucy. At yun nga, si asawa ni Pastor Celso ang doon kami dumalangin, prayer of salvation, then dinalangin namin yung pagka-aalis na kami, dumadalangin kami na yung Espiritu ng Panginoon ang sumaka nila, na kung saan tinanggap nila, na ang dalangin namin, yung iiwan namin, yung Espiritu ng Panginoon, na tinanggap nila. At yung po, malaya po yung tumanggap sa presensya ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At doon po sa nagkasama-sama naman kami, puwersa. Ang mga nakasama ko po ay mga prayer warrior. Iba po ang makasama ang talagang Batikana na. Sina Sister Remy, Pastor Remy, lahat ng mga prayer warrior ng Morong, kasama namin, yung tita ni Maria na doon din, iba pala ang pagsamba. At alam niyo po ba, ang grupo na ito, doon ko nakita na hindi sila pumapayag na kapag ang hinayuhan namin, kasi ang nahayuhan po namin, Merlin po ang pangalan niya. Walang paningin, walang naririnig. Alam niyo po ba ang usapan lang ng magnana, yung kamay niyang isa, isusulat yung sa ganto. Limbawa, isulat ang pa. Ganon siya nakakaintindi. So, ibig sabihin, malakas ang kanyang pakiramdam. So, ganon ang naging conversation. Parang may translator kami sa una. Subalit, alam niyo po ba, hindi pumayag ang mga anak ng Diyos na walang mangyayari. Alam niyo po ba, dinalangin, nakatatlong pagsamba po kami, talaga pong matagal. Siguro kung higit kalahating oras kami nag-stay sa bahay na yon. Kasi ang una naming pinatanggap yung anak niya. Then, nailabas yung nanay, meron palang nanay na may sakit. Kasi every time na kami po ay hahayo, meron po ba kayong kasambahay na may sakit? Ayun, nailabas po iyon. At kung makikita po nyo sa Bible giving, iyon po, matagal na pagsamba. Dinalangin ang pandinig, nakarinig po. Nakakarinig, tawa na naman, palakpakan. Ganon ang kagalakan. Then, sa paningin po naman, nakadalawang pagsamba kami. Anong kulay po ito? Ilan po ito? Ay, hindi pa. Ay, hindi po pumayag. Kuha ng tubig. Lagay ng tubig. Hindi, ganito po.
nakailang paganyong-ganyong po kami. Pag hindi po nagkakaroon ng manifestation, awit po ulit. Hanggang sa alam niyo po ba, anong kulay ito? Blue. Palakpakan po. Kaya nung oras na yon, alam ko ang Diyos ay kumilos nung oras na yon. Purihin natin ang Panginoon. At alam niyo po ba, bagaman sa first day po, 2 sambahayan lang ang aming napuntahan, subalit naroon po yung kagalakan na naging bahagi ang bawat isa na pinuntahan namin at nagkaroon ng nado ng presensya ng Panginoon, nagpapagaling. At alam niyo po ba, noong araw na yun, gabing iyon, nakita po namin yung 2 iyon na dinalangin namin ng matagal. Kaya galak na galak, ganun po ang kagalakan kapag humahayo at nakita mo sa gabing iyon ay nadoon. Ibig sabihin, ganun nila pinahalagahan ang salita ng Diyos na tinanggap nila nung oras na iyon. Kaya kami po ay umuwi, masaya, may ngiti sa labi. At nung second day naman po nakakatuwa. Pero nung first day po, hindi kami nagpaintay sa L3. Kami po talaga'y nakalaan mag-tricycle kahit kami bumayad. Nagkakita-kita naman po kami. Kaya sabi ni Brother Pet, tayo ng 2 humayo. Sabi ko, hindi pwede, doon ka sa kalalakihan. Kaya nung nakita ko na sina ate ko rin, baba kami. Ayun, siya naman sa makanghiner. Kaya yung first day po nakakagalak talaga. Iba yung kagalakan. Then, the following day naman, naiwan kami ng mga L3. Kaya kaming 4 ang nagkatandem. O tayo na lang masarap po palang humayo ng mag-asawahan. Kasi kami po talaga, nagkahiwalay kami ni ate ko rin, Pastor Riner, nagkahiwalay kami. Kasi ang sinundan talaga namin, yung una muna, may bahayan dito. Kasi yung babaeng sinundan namin, alam niyo po ba ang ginagawa? Nag-aakot ng hollow blocks para si Jegong Tabak. Pero napakaganda yung babae. Hindi pa namin iyon pinuntahan. Sabi ko, tingnan mo Pet, babaeng ito, napakasipag, nakailang pabalik-balik. Kaya ang ginawa namin, sinundan namin, ibig sabihin, bahayan yon. So, punta kami, hindi pa yun ang aming pinuntahan. Para nagkaganto pa kami ni na Pastor Riner, nagkaganyan pa. May pinatanggap sila, kami na may pinatanggap. Ay si Brother Pet naman talagang parang nagme-mensahe na. Umawit kami ng pagsamba, tapos sayag ng salita ng Panginoon, then ako patanggap, siya yung pagdalangin. Ganun po ang ginawa namin hanggang sa hindi pa natapos yung aming kwentuhan, hanggang sa binahagi namin ang kahalagaan ng ating soul. Kaya yun po, nakakagalak, yun po'y Teresa Dumlao at saka si Colleen Dumlao. 2 po ito, isang bayan na yun. At sila po ay tumanggap sa Panginoon. Then doon po sa next, nagsamang puwersa po kaming 4. Doon si Jegong Tabak. Ang pangalan po ay Josie. Si Josie na may 4 na anak, na ang mga pangalan yata ng nila ay galing Bible. Joshua. Nakuha yung pansin, dalangin, share ng share, hanggang sa dumating sa Pastor Riner. Siyempre, alam niyo po ba, kapag gumahayo sa mga ganung bagay, may mga discerning din tayo. Nakikita natin, iba yung puso kapag nakikita natin ang kalagayan sa buhay. Siya pala'y nagagawa pa, parang nagpapala, ganon, trabahong lalaki. Siya ang gumagawa kasi iniwan siya ng asawa niya. Walang asawa. Buntis sa pang-4 na anak. Iniwan ng asawa, pero maganda po maganda siya. Hindi na siya nag-asawa. Kaya dumating ang time, tinanggap nila ang Panginoon at yung kanyang IT nga, ang anak ay IT. Sabi nila, IT lang. Nilalaang nilang IT hanggang sa nagkakwentuhan, baka iyan pa magpayaman sa iyo. Kaya
dalangin, prayer of salvation, then dalangin sa kanilang pamilya at pinagpala naman, naabutan pa ng pastoriner ng 1K. Kaya purihin natin ang Panginoon. Alam niyo po sa lugar na ito ng Buruanga, bagamat hindi kami kumpleto ng aking pamilya, subalit naroon ng kagalakan, naroon ng katiwasayan, naroon yung peace. Dahil sabi nga namin, ang aking dalawang anak, bagaman hindi namin kasama, meron silang ginawa. Iba yung ministeryo nila na maghatid at magsundo ng mga kaluluwa na punta sa lugar na iyon. At iyon ay mahalagang samyo yun ng Panginoon, ng ginagawa nila iyon na mahalagang samyo. Na bagaman hindi sila nakasama physical, subalit na doon sila sa pakikiisa. At ang bawat isa sa atin, bagamat hindi tayo po lahat nakapunta ng Buruanga, yung mga binhi ninyo na pinakawalan sa pananampalataya, yun ang sisigaw. Yun ang sisigaw. At ang binhi na pinakawalan, ito ay may buhay. Amen po ba? Kaya purihin natin ang Panginoon. At alam niyo po ba, sa ating pag-uwi, pagdating namin sa Pretil, pagbaba namin sa Pretil, alam niyo po ba, napakalakas ng ulan. Subalit alam niyo po ba, ang dumating sa akin, overflowing blessing. Sabihin nga po niyo, overflowing blessing. Kaya yung 2025, grace overflow. Yun yung lakas ng ulan na dumating sa akin na ang taon 2025, pababahin ng Diyos ang pagpapala na ibibigay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya itong itong time ng Buruangang ito, nagpupuri ako at nagpapasalamat na binigyan tayo ng pabor upang makabahagi sa lugar na iyon. Kaya, to God be all the glory.